August 28, 2025. Alas 6:16. Alas 6. Alauna. 1:16 ng hapon dito sa resort. Dito sa Bunga, Tansa, Cavite. Bunga, Tansa, Cavite. So, gawa tayo ng video kasi nga napapraning na itong mga gagong ito. At sabi ko nga sa inyo, mabigat, malupit dumiskarte itong mga siraulo to. So, tinatawag ko yung mga Jesus is God. Tinatawag ko yung mga Jesus is God. Kasi marami akong kaaway na demonyo dito. Maraming mga demonyo dito, mga siraulo dito na gustong dayain yung pinatunayan ni Janjan. So, walang iba sa buong mundo o dito sa bansa o sabihin na natin dito sa Cavite na nagbigay sa inyo ng pinakamatibay na aral tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, tungkol sa Jesus is God. So, ang ginawa ng mga demonyong to dito is gulatin ako. Lagi akong ginugulat. Kinuntsaba yung mga tao dito para gaguhin ako. Tapos, gumamit pa sila ng mga network. Kunyari, mga GMA, ABS, mga FM radio. Mga gago tong mga to, sabi ko sa inyo. So, tinatawag ko lahat yung mga Jesus followers na naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, sa pagka-Diyos ni Jesus. Dahil nung una, maraming tao na wala nang tiwala sa Diyos. Nawalan sila ng pag-asa dahil wala silang makita kung ano bang kailan ba darating ang Diyos. So sinabi ko na sa inyo na ang Diyos ay berbo. Nakuha nyo? Sa madaling salita, ang berbo ay salita. Nagsasalita ako rito, yun ang berbo. Pero hindi itong sinasabi ko, kundi yung sinasabi sa Biblia. Nakuha nyo? So, kailan darating si Jesus? Kailan darating ang berbo? Kailan nagbigay ng katotohanan ng Diyos sa inyo? Nakuha nyo? So, nakakita nyo naman kung gaano kalaki, ganong kalawak ang pinatibayan ni Janjan dito. So, ipinatatarantado tayo kung kani-kanino dito para patulang ko. So, mabigat sinasabi ko sa inyo. So, kailangan kong tawagin lahat ng mga Jesus is God, Jesus followers. Nasabi ko nga sa inyo, anytime pwede nyo na silang tirahin. Kasi ano ba ang sabi? Mas maganda pa silang ihulog sa dagat, gawing pataba sa dagat. Nakakuha nyo? O ano ang sabi ni Jesus? Kung sino man ang hindi ako paghariin dito, iharap nyo sa akin at patayin nyo sila. So, ganun ang utos ni Jesus noon sa mga apostol. Nakakuha nyo? So, itong mga putang inan to, itong mga iglesyang to, itong mga dating daan na ang Diyos ay si Ama. Eto na sila, itong mga gagong to. At tinitira tayo dito. So, kinakailangan kong tawagin lahat ng mga anghel ng Diyos. Sino ba ang tinatawag ng mga anghel ng Diyos? Kundi sila yung nagtitipon ng mga damo at bigas, palay. Sila yung nagsusunog ng mga damo. Nakakuha niyo. So, para patunayan ko sa inyo, ano ba ang nagawa ni Janjan?
nung nagturo sa inyo? Naihiwalay ko ba yung damo sa palay? Naihiwalay ko ba yung para sa Diyos? Umiwalay ba sila? Nagkabukod-bukod ba sila? Ano ang nakikita nyo sa reality? Ano ang nakikita nyo sa realidad na nakikita nyo? Tinatanong ko lang kayo kung totoo ang sinasabi ko. Ngayon, tinatawag ko lahat yung mga followers ni Jesus. Lahat ng mga pumapayag sa pagka-Diyos ni Kristo para itapat sa mga gagong to. Nakakuha nyo. Kasi ako lang mag-isa rito. Ako lang ang niloloko nila. Ako lang ang ginagago nila dito. So, kinakailangan ko magtawag. Kasi, no choice ako. Kuntsabahan sila eh. So, kailangan kong tawagin lahat kayo dito sa Bungatan sa Cavite. Gusto kong i-record yung lahat. Gusto kong yung i-videoan nyo silang lahat. Abangan nyo sa labas. Pwede naman eh. Ganun lang naman kasimple. Nakakuha nyo. Paano tayo magtatagumpay kung di tayo maglalabas ng ngipin dito? Paano tayo magtatagumpay kung matatakot kayo? Paano natin matatalo ang mga demonyong to? Nakakuha niyo. Kundi dun sa berbo na inutos ni Jesus. Dun sa salita na sinabi ni Jesus sa atin. Na itinuro ko sa inyo. Madali lang naman, di ba? Napakasimple. Madali lang silang pabagsakin, sabi ko sa inyo. Dahil kahit mga general nila, magkakabukod-bukod, magkakahati-hati sila. Kahit yung pa yung pinakamayayaman nilang kasapi sa miyembro, wala silang magagawa. Magkakahati-hati silang lahat. Kakalat silang lahat. Nakakuha nyo? Nakakuha nyo ba? So pag naituro nyo lahat yun, yung sinasabi ko sa inyo, madali silang gupuin. Madali na silang padapain. So wala lang taong mga tropa dito na pumupunta rito. Meron man, pero iilan. So kailangan ko ng mga gusto ko ng matitindi. Gusto ko ng malulupit ng mga followers. Okay, susunod na ulit at yung sinabi ko, sana gawin niyo. John Salgado ng The Rock of Jesus Christ. Founder ng The Rock of Jesus Christ. Yung kaisa-isang nagpabagsak sa lahat. Nakakuha niyo. Susunod na ulit.